So magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa chapter 43 ng Isaiah. Yan, tayo nga po ay nasa verse 11 to 13. Pero bago po ang lahat, siyempre tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa oras na to. Kami po ay nagkaroon na nito pagkakataon. Kung ikay papurihan, Panginoon, ikaw po ang manguna sa gawain ito. Sa pag-aaral namin, gabayan niyo po ang bawat isa, ang pamilya ko at ang aking mga kapatid sa Touching Lives, ganoon din sa mga makapanood sa live nito, Panginoon, na ikaw lamang po. Ang tanging maitaas namin, ikaw maparangalan namin at ikaw ang maipahayag namin sa lahat, Panginoon. Buksan nawa po ninyo ang aming puso't isipan upang maunawaan namin to at maipamuhay at ganoon din ang lahat ng mga makakadaan sa recording na to ay biyayaan mo ng karunungan, Panginoon. Ibayin niyo po. Ikaw po umuna sa gawain ito. Kalooban niyo lamang po mangyayari. Tinataas po namin sa inyo lahat ng papulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, tayo nga po ay nasa ating pag-aaral sa chapter 43, verses 11 to 13. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay magdiyoon ng konting recap, no? Sa ating natalakay sa verse 8 to 10. No? Ang talatang 8 hanggang 13 ay tumutukoy nga po sa plano ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa mga bansa sa pamamagitan ng kanyang piniling bayan, ang Israel, na binibigyan diin ng kanyang soberanya at natatanging tungkulin bilang tanging tagapagligtas. Maalala natin na ang Panginoon ang nag-iisang may kakayanan na gumawa ng lahat upang ikaliligtas ng bansang Israel. At dito nananawagan siya sa mga bansa na iharap din ang kanilang mga pinagmamalaking Diyos-Diyosan, no? At ito nga po ay tumutukoy sa hindi pag-asa, no? Pagdepende sa Panginoon. At mas pinili nilang magkaroon ng paghahandog at pagsamba sa mga huwad na Diyos. Na alam naman natin na alam din ng Panginoon na walang kakayahan na magpakita ng kanilang kapangyarihan. At ito nga po ay mas pinatitibay na ang Israel ay bilang kanyang saksi at kilala na mas kilala na titiwala sa kanya. So dito sinabi nga sa verse 8, sinabi ni Yahweh, paharapin ninyo sa akin ang aking bayan. Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakita. Ang mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Magandang gabi, Nanay Epi, siyempre kay Brother Jesse, at siyempre sa aking mga kapatid sa Touching Lives, at ganoon din kay Brother Undong, no, Mon Marquez dito sa Timonan. So dito nga po inutusan ni Yahweh ang mga bansa na ilabas ang kanilang mga Diyos-Diyosan na bulag at bingi, no? At maalala natin na sila ay gumawa, no, ng mga inunyuhan o mga inukitan na Diyos-Diyosan upang ito ay kanilang asahan, no, sa mga dumarating na mga sakuna, na instead na magtiwala kay Yahweh ay mas nagtiwala sila dito sa mga walang buhay at hindi nag-exist na mga huwad na Diyos. So, hinahamon sila ng Diyos na iharap ang kanilang mga pinagmamalaking Diyos-Diyosan at ito nga po ay upang bigyan katwiran ng kanilang pag-iral at kapangyarihan. But again, wala silang kakayanan. Naghulaan ang mangyayari at yung mga nangyari nun. Magandang gabi, Carla. Yan, sa inyo dyan ni Ali. Magandang gabi. Ayan, magandang gabi din, Brother Mon Marquez. So, sa verse 9, tawagin ng mga bansa sa panahon ng paglilitis, sino sa kanilang Diyos ang makakahula sa mangyayari, sino sa kanila ang nakahula sa nangyari ngayon. Bayaan silang magharap ng mga saksi para patunayan ang kanilang sinasabi at patunayang sila ay tama. So ito po tumutukoy sa isang pangalahatang pagtitipon na nagpapaalala sa mga propesiya na sa uling panahon ay matatagpuan sa mga aklat ng mga propeta tulad ng Daniel at Apokalipsis. Isang kaganapan ng paghatol ng Diyos sa mga tatawaging mga bansa. At sa verse 10, Bayang Israel, ikaw ang saksi ko, pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos maliban sa akin, walang nauna at wala rin papalit.
Ito'y tumutukoy sa pag-iral ng Panginoon, walang hanggang pag-iral, no? At walang ibang mga Diyos na nabubuhay maliban kay Yahweh. Ito ay tinawag ng Diyos ang Israel na maging kanyang mga saksi upang ipahayag nila ang kanyang upang pahayag na sila ay kanyang piniling lingkod at ganoon din no ang Panginoong Hesus na kanyang pinili upang iligtas ang kanyang mga anak o yung bayan. Dito ay dapat silang magpatotoo sa kanyang kapangyarihan at pagiging natatangi ito, pagpapahayag ng kanyang salita no upang ibahagi sa lahat ng nasyon. So sa ating pagpatuloy sa verse 11 to 13, ito nga po ay ang pagpapatibay ng Diyos sa kanyang sarili. So inuulit ng Diyos na siya ang tanging tagapagligtas at walang ibang Diyos maliban sa kanya. So makikita natin dito yung pagiging isa ng Panginoon, no? Maraming umiiral ng mga Diyos-Diyosan na sinasabi nilang sinasamba nila, mga different kinds of gods na alam nating wala tong kakayahan, no? Kahit isa. At ito nga po ay patuloy nilang sinasamba and especially nowadays, no? So sa 11, ako ay si Yahweh, wala nang iba pa. Wala nang ibang tagapagligtas maliban sa akin. That's it, no? Kumbaga sa boxing, tapos na. Wala nang ibang dapat na pag-usapan pa kundi nag-iisa lamang po ang Panginoon. Nag-iisa lamang si Yahweh na umiiral. Siya lang yung lumikha ng langit at lupa. Siya lang po ang nakakilala sa lahat at siya lang po ang may control ng mga pangyayari ito. Omniscience, omnipresent, omnipotent, and immutable. No, magandang gabi po, Ate Alma, at syempre sa Ornido family. Yan. So, binibigyan ng Diyos ang kanyang dito pinapakita ang pag-iral ng walang hanggang pag-iral ng Panginoon mula noon bago pa likhain ang mundo. Pinapakita dito ang eksklusibong pagkakilala ng Diyos, ang pag-uulit na ako, o siya lamang at nag-iisa ay binibigyan diin ng katiyakan at authority ng Panginoon. Siya lamang po ang nagsasalita, ang Diyos mismo. No? Yan. So, ito rin ay tumutukoy sa katangian ng Diyos na walang ibang gumawa o walang ibang lumikha sa lahat, no? Again, walang kakayahang walang ibang kakayahang magligtas kundi si Yahweh lamang. Maraming sitwasyon sa Biblia na ang Diyos ay tanging siya lamang ang nakapagligtas sa kanyang bayan, no? Magandang gabi, Ate Alma. Salamat. Yan, ito rin ay nagbibigay din sa pagiging omnipotent ng Diyos na ang kanyang kakayahan na likhain ang lahat at walang ibang dapat na makilala ang tao kundi ang Diyos lamang. Again, mga kapatid, malinaw na sinasabi dito, no, may pagdidiin sa pagiging nag-iisang Diyos ng Ama, ng Panginoon. Si Yahweh lamang ang natatanging umiiral na Panginoon dito sa lahat. So sa panahon nga ng Israel ay gumawa nga sila ng mga pag-ukit o ginamitan pa nila ng mga matitinding materyales, no, mga mamahaling materyales. Pero sa kalaunan, wala rin 'tong magagawa. Wala rin silang kakayanan na makapagsalita. Wala rin silang kakayanan na iligtas yung mga tao mula sa galit ng Panginoon. So ito ay nagpapakita ng kanilang kahangalan. But again, ang verse 11 ay malinaw na tumutukoy sa pagiging eksklusibong nag-iisang Diyos ni Yahweh. So ito rin ay tumutukoy sa soberanya at authority ng Diyos na ito lang ang umiiral sa mundo. Wala nang iba pang mga Diyos ang kayang magpanatili sa lahat, kaya niyang mag-alis ng lahat ng lakas at karunungan ng tao. Lahat, kahit ang mga nature, no, kaya niyang alisin ng buhay. Pero dito makikita natin, kaya niya siguraduhin na sa kanya lamang mararanasan ang ang proteksyon at kaligtasan. Na dito nga po no, yung pagpapalaya niya sa bayang Israel
mula sa mga pagkakabihag sa Babylonia. At walang ibang ginamit, no? Nakita natin na pati ang even si Haring Siro ay ginamit ng Panginoon. Ito ay bumabaling din sa Israel na pinapakita ng Diyos sa kanila na tanging si Yahweh lamang ang dapat nilang asahan, no? Maraming sitwasyon na tayo na pag-aralan, marami ng verses na nagsasabing sila ay tumalikod kay Yahweh at umasa sa mga Diyos-Diyosa na kanilang sinamba. So ito po ay pagpapakita rin sa Panginoong Hesus sa Bagong Tipan bilang manunubos, no? Mula sa kasalanan ng tao. At ito ay papakita sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang soberanya. Yan. So sinabi dito, no, sa English sinabi niya, even I am the Lord and beside me there is no savior. No, doon pa lang po talagang makikita na natin na walang iba. There's not dito, wala nang hahanapin pa na tayong pagsasambahan, no, sasambahin. Yan. So, ang paggamit ng Panginoon ay makabuluhan dahil ito ang pangalan ng tipan ng Diyos na nagbibigay diin sa kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong kalikasan. So, ito nga po, no, ang deklarasyon na ito ay isang paalaala para sa lahat na, na nag-iisa lamang po ang Panginoon at sa kanyang tungkulin bilang pinakamataas na may mataas na otoridad, makapangyarihan at sa lahat ay kilala niya at alam niya kung ano ang mga nandito sa mundo. So, ganun po, very monotheist, no? Nag-iisang Diyos, hindi po marami na nakakilala. Sa verse, madalas na bumaling ang Israel sa mga Diyos-Diyosan. Madalas din silang bumaling sa mga ibang bansa, no? Dito ay mas umasa sila sa proteksyon ng mga to, subalit wala rin itong mga nagawa. Ang Diyos ang tanging nagbibigay ng kasiguraduhan ng proteksyon mula dito. Yan. Bilang tagapagligtas, ito ay isang pangunahing tema sa buong aklat, sa buong Biblia, na kung saan ang Diyos ay nilalarawan bilang nag-iisang tagapagligtas sa lahat. No? Makikita natin ang meaning ng Bible is salvation by Jesus. No? Siyempre, nandun po ang pagkilos ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng kanyang mga ililigtas. So, ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi sa mga kahoy na inukita ng muka, no? Na punesto mo sa stable na posisyon. Subalit wala din, no? Aalayan mo ng mga kung ano-ano. Pero again, niloloko lang natin ang ating sarili kasi hindi sila nag-exist. So bilang tagapagligtas at nagpapatunay na sa pagpatuloy ng plano ng pagtubos ng Diyos sa atin. So, ang Diyos lamang ang tagapagligtas at ang katotohanan na ito ay nagsasabi na sa lahat na tanggihan natin ang anumang anyo, no, ng mga pagsamba sa mga huwad na Diyos. Siyempre sa panahon ngayon, hindi lang tinutukoy yung mga estatwa, no, o yung mga inukitan, kundi maging ang mga material, no, ang pera, ang negosyo o anumang mga bagay na nagiging complacent tayo, nagiging kampante, no? Even sa ating pamilya na madalas dahil tayo ay may maayos na sitwasyon, ay nakakalimutan na natin ang Diyos. So, ang kaligtasan ay ganap na gawain ng Diyos. Siya lamang po ang may kakayahang gawin, kumilos nito, no? Pinapaalalahan tayo na magtiwala sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan at biyaya kaysa sa sarili nating karunungan at kakayahan. Yan, matinding ano po yan, babala para sa atin. So, ang panawagan sa monotheism, no? Nag-iisang Diyos na ang mga Kristiyano, alam naman natin na maraming paniniwala. Ito ay tumutukoy sa mga samot-saring mga pinaniniwalaan at Diyos-Diyosan na
tagapagligtas or inaasahan nila sa mga sitwasyon na kanilang may kagipitan, no? O kaya sa mga sitwasyon na sila ay nangangailangan. So, ang Panginoon lamang ang tanging nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan at tanging nagbibigay ng kapayapaan. Mararanasan natin ang tunay na kapayapaan sa piling ng Panginoon. So, makapagpahinga tayo sa katiyakan ng kanyang mga pangako at sa kanyang kakayahang magligtas sa atin. Yan. So, napakagandang napakagandang talata po nito, no. Nung binabasa ko to ay actually very wala talagang eksaktong salita upang mai-describe ang Panginoon. Like, ayun nga sa kanta ni Laura Story, no? Indescribable, uncomparable, no? So, biyaya po ng Panginoon na tayo ay patuloy niyang pinoproteksyonan at pinaparamdam, no, sa atin yung kanyang presensya, no. Yan. So, dahil ang Diyos ang tanging tagapagligtas, ang mga Kristiyano ay dapat na ibahagi ang katotohanan, ipahayag ito sa iba, ituro sa kanila ang pag-asang matatagpuan lamang kay Kristo, no? There's a void in our heart na sino man o anuman ang kayang makapag-fulfill o makapag-satisfy sa atin, only Christ, no? Only ang Panginoon na tanging nagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Sa verse 12, noong una pa man ako'y pahayag na. Ako ang nagligtas sa iyo at ang nagbalita sa lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos, kayo ang mga saksi ko. So, ito ay tumutukoy sa tungkulin ng Diyos na bilang tagapagligtas na ipinapahayag niya na siya ang Panginoon at maliban sa kanya ay wala ng ibang tagapagligtas na pinapakita sa talatang ito. Ito ay, yun nga, no? Tulad na banggit ko kanina, eksklusibong tumutukoy sa Panginoon, sa kanyang tungkuling bilang tagapagligtas. Yan. So, nung una pa man, ako ay nagpahayag na. Ito ay tumutukoy sa soberanya at pagiging Diyos ng Panginoon na ang aksyon ay sabihin sa lahat, no? Sa kanyang bayan na siya ang natatanging Panginoon na walang ibang kasama, no? Walang ibang katabi na na ibang Diyos. So, binibigyan din ng soberanya ng pagiging eksklusibo ng Diyos sa kanyang aksyon at deklarasyon. Tayo ay magtiwala sa plano at pagpapahayag ng Diyos. Alam na siya ay tapat at tutuparin ang kanyang mga pangako. Marami na sa Biblia ang natupad, no? Sa lahat ng mga propesiya, mayroon pang iba na hindi pa natutupad. At siyempre ang pinaka greatest na prophecy is yung pagdating ng Panginoong Hesus at ang kanyang ginawang pagpapako sa krus, no? Yung tayo ay tinubos ng Panginoong Hesus mula sa ating kasalanan. Siya ay tinuring na makasalanan para sa maging kapalit, no, natin para mamatay, no? At ganun po ang katangian ng Panginoon na dapat nating makita. So wala na po tayong dapat na wala tayong ambag. Wala na tayong kayang idagdag pa, no? It is finished, kumbaga, tetelestai. So, ang mga Diyos-Diyosan, ang mga huwad na bathala na sinasamba ng ibang mga bansa, kabaliktaran ni Yahweh, no? Alam natin lahat na alam ng Diyos na ang lahat ng pinagmumulan ng kaligtasan at katotohanan, ganun din sa pangangailangan ng tao ay nanggagaling sa Panginoon. Dapat nating sambahin bilang nag-iisang tunay na Diyos si Yahweh. At ito ang kanyang paalaala sa lahat na walang iba na katulad niyang Diyos. Tanging siya lamang po ang may kakayahan na ang kanyang bayan ay kanyang bigyan ng kasiguraduhan ng kaligtasan. So, ang mga Diyos-Diyosan na ito ay walang kabuluhan, walang buhay at walang kakayahan para pigilan o proteksyonan ng kanyang mga bayan. Ang pahayag na ito ay muling nagpapatibay sa unang utos, no? Siyempre, yung ating
pagmamahal sa Panginoon sa ating mahalin mo ang Diyos sa buong puso't isip, kaluluwa at lakas. So ito po ay tumutukoy sa walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Yahweh lamang. So bilang saksi ng Diyos, itinalaga ng Diyos ang Israel bilang kanyang saksi, isang tungkulin na tumutukoy sa pagpapahayag at pagpapatotoo sa kanyang mga gawa at sa kanyang katangian. Ang tungkuling itinalaga sa Israel upang magpatotoo sa mundo tungkol sa tunay na Diyos. Nag-iisa at walang iba. Ito ay, alam naman natin na ang konseptong ito ang pinakasentro ng aklat ng Biblia. So, again, ang misyon ng Israel ay ipahayag. Ganun din sa ating kasalukuyang panahon. Ang mga mananampalataya ay inuutusan tayo na ating ipahayag ang kanyang mabuting gawa, ang kanyang magandang balita. So, ang terminong saksi ay nagpapahiwatig sa isang legal o covenantal na konteksto kung saan ang Israel ay kanyang pagtitibayin, para sa katotohanan at maipakilala ang Diyos sa buong mundo. Ang bagong tipan kung saan ang mga mananampalataya ay tinawag na maging mga saksi ni Kristo. Ito po yung mandato sa Mateo 28:19 at dito sa Gawa 1:8 na nagpapatuloy sa misyon ng pagpapatotoo sa gawaing pagtubos ng Diyos. Wala tayong ibang dapat na maipagmalaki. 1 Corinthians 1:31 ang ginawa ng Panginoon sa krus. So mamuhay sa paraan nagpapakita ng katangian ng Diyos at ng kanyang gawain sa iyong buhay, Christ likeness, upang makita at malaman ng iba na siya ay Diyos, yung patuloy nating paglakad sa salita, patuloy nating pamumuhay sa kanyang mga utos, yan po ay kusang nangyayari sa pamamagitan siyempre ng banal na espiritu. Tayo po ay patuloy niyang tinuturuan at binabago, mahalaga na makita ng lahat mula sa atin na nananampalataya at mga Kristiyano na ang Panginoon ay ang tanging may kakayahan sa lahat ng bagay. Makikita sa atin ang image ng Panginoon at dito ay makikita ng lahat kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng tao. So, ang tungkulin itinalaga sa Israel upang magpatotoo sa mundo tungkol sa tunay na kalikasan at mga gawa ng Diyos. Ang soberanya at katangi-tanging tangi ng Diyos ay pinagmumulan ng kaligtasan at katotohanan. Walang iba kundi siya lamang, kilalanin at sambahin siya bilang nag-iisang tunay na Diyos. Ano pa ba po ang dapat nating patunayan? Ano ba Diyos po, ano ba dapat ang patunayan ng Panginoon na siya ay ang nag-iisa lang, Marami pa rin ang madalas umaasa sa sarili at sa ibang tao. Yan. Bismillah po. Yan. So, kilalanin at alisin ang umang mga dayuhang Diyos o mga huwad na Diyos, mga Diyos-Diyosan sa iyong buhay, maging ang mga ito ang material, pag-aari, relasyon o ideolohiya na nangunguna sa buhay mo bago ang Diyos. So, again, assess po natin kung tayo ba ay mas inuuna natin ang ibang bagay kaysa sa Panginoon. So, magtiwala sa mga plano at pagpapahayag ng Diyos, alam na natin na siya ay tapat. At kahit kailan, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Pagnilayan kung paano tayo magiging tapat sa nag-iisang Diyos sa ating buhay. Paano nga ba? Every time na tayo ay sumasamba, every time na tayo ay nananalangin, sino ba ang ating tinataas? Sino ba ang ating pinapapurihan? Sino ba ang ating kinikilala? Sino ba ang laman ng ating mga puso? So every time na tayo umaawit, sa bawat araw na tayo ay nabubuhay, sino ang ating napaparangalan at sino ang ating itinataas? So, verse 13, ako ang Diyos at nananatili akong Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. Ito po ay tumutukoy sa pagiging
magiging omnipresent o omnipotent ng Panginoon. So ang kalaman ng Israel na ipinapaalala ng Diyos na siya ay dapat kilalanin at dito ay ang kanyang kapangyarihan at katapatan ang kanyang tinutukoy, no? So binibigyan diin na walang hanggang kalikasan at hindi nagbabagong pagkakalala ng Diyos na nagpapatunay sa kanyang pag-iral at soberanya. Ito ay patuloy nating nababasa no, sa ibang mga akta na makita natin sa Exodus 3:14, sinabi dito na ako ay ako. Ako nga, no? Pagpapahayag ng Diyos kay Moises. So ang kanyang walang hanggang presensya ay hindi nagbabagong kalikasan. Ang walang hanggang aspeto ng Diyos na makikita rin natin sa ibang mga aklat, no? Sa awit 90 verse 2, mula sa walang hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos na binibigyan diin ang kanyang walang hanggang pag-iral at otoridad sa paglalang. So, ginigit din ang pahayag na ito ang pinakamataas na kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Makikita natin no, halos talagang ano no, more on ano tayo dito, yung pagtukoy sa katangian ng Panginoon na walang ibang pinagmumulan ng kaligtasan kundi siya lamang. So ang larawan ng kamay ng Diyos ay kadalasang ginagamit sa banal na kasulatan upang sumagisag sa kanyang kapangyarihan at proteksyon, no? Pinapahawatig nito ang ideya na kapag napagpasyahan ng Diyos na kumilos, walang anumang puwersa ang mahadlangan sa kanyang kalooban. Nakikita natin yung ano no, yung pagliligtas niya sa kanyang bayan doon sa Red Sea, no? Yung kumbaga sa atin imposible nang mangyari pero nakita natin yung pagkilos ng Panginoon na talagang siya yung kumilos para maligtas ang kanyang bayan. Ganon din naman kay no, maalala natin si Haring Hezekiah, no? In-extend yung kanyang buhay, no? So 15 years. So actually marami, no, lalo na sa Egypt sa Babylonia. Yan. So ito ay katiyakan ng kanyang pagiging makapangyarihan at kanyang seguridad na sa kanyang mga pangangalaga. Sinasalamin din ito ang pakipagtipan na sa pagitan ng Diyos at kanyang mga tao kung saan siya ang kanilang tunay na tagapagtanggol. Maraming mga karakter sa Bible ang napag-aralan natin, no? Nandiyan si David, nandiyan si Daniel, nandiyan ang mga iba pang mga karakter, no? Moises, Abraham, at nakita natin paano kumilos ang Panginoon. Sa Job 42, verse 2, kung saan kinikilala ni Job na walang layunin ng Diyos ang maaaring hadlangan. No? Wala ni isa ang kayang pumigil sa kalooban ng Panginoon. So binibigyan diin din ang ang maasahang katangian, maasahang presensya ng Panginoon, lalo-lalo na sa kanyang paghatol. So makikita din dito natin sa dulang katuparan ng kanyang mga plano sa pagdating ng Panginoong Hesus na kanyang ipapalit bilang pantubos sa ating kasalanan. So walang hanggang kalikasan ng Diyos ay hindi natatapos. At ito ay walang sino man ang mapagligtas sa iba kundi ang Panginoon lamang. Again, ulit-ulit na konsepto ng Biblia, ang kaligtasan mula sa Panginoon ay nagmumula. So, ang konseptong walang hanggang pag-iral ng Diyos ay ang pangunahing lagi nating makikita sa lahat ng aklat, no? Sa aklat na nakapalooban ng Biblia. So, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos, si Yahweh ay nag-iisang Yahweh at walang iba na makakatapat o makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Ang paglikha niya sa lahat ay tanging kahanga-hanga. No? Wala tayong masasabi sa mga ganitong pagkilos ng Panginoon, lalo na sa ating buhay. Sa panahon natin, nandito ang mga temptation, no? Ang mga kahirapan nakakaranas tayo ng karamdaman o anumang sitwasyon ng tayo ay nababagabag. But again, once tayo ay nagtiwala sa Panginoon, no? Nandun po ang kanyang kasiguraduhan ng kanyang
proteksyon na tayo ay kanyang iingatan at aalagaan. So, wala siyang kailangan hingian ng advice o anumang pagtatanong, no? Dahil siya mismo ang pinagmumulan ng lahat. Walang iba. Yan. So, ang tatlong talatang ito ay nagpapatibay sa Diyos, sa kanyang sarili. At dito nga po ay ang Diyos ang tanging tagapagligtas at wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Anumang mga Diyos-Diyosan ang naising iharap ng mga tao ay masasabi nating baliwala. Okay, sa Job 9 verse 12, nakukuha niya ang anumang magustuhan at sa kanya walang makakahadlang. Walang makakapagtanong, bakit mo ginawa yan? Maalala natin, no, na sa Job 38 ata yun, na nagtanong si Job at dito ay nagpakita ang Panginoon. Tinanong siya, nasaan ka nung ginawa ko ang langit at lupa? So, ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan at otoridad ng Panginoon. Sa Hosea 13:4, sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh, na inyong Diyos, ako ang nagpapalaya sa inyo sa Ehipto. Noon, wala kayong ibang Diyos kundi ako at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Sa Isaiah 45:21, pagtanggol ninyo ang inyong panig, magsanggunian kayo. Sino ang nakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. At sa Deuteronomy 32:39, see, now I am He. There is no God besides me. I bring death and I give life. I wound and I heal. And there is no one who can deliver from my hand. So makikita po natin, maraming talata ang tumutukoy sa tunay at nag-iisang Diyos, si Yahweh. So doon lang po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral, mga kapatid. Nawa ay marami tayong naunawaan at ito po ay ating maipamuhay na nag-iisa lamang po ang Diyos. Wala na pong ibang mga Diyosan na umiiral maliban, no? Sa panahon ngayon, again, marami na po ang uri na ating sinasamba. Nabanggit na natin yung mga material na bagay, tao, no? Madalas ay sitwasyon at nakakalimutan na natin ang Panginoon. Dapat tayo ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Yan. So, ngayon po, doon po natin tinatapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay verse 14 naman po tayo. No? So, yan po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pangunguna, sa gawain ito. Maraming salamat po sa mga kapatid na nakasama ko sa pag-aaral. Naway, ito po ay naunawaan namin at ito ay may pamuhay. Nang sa ganyan ay makita ng lahat nang hindi pa nakakilala sa iyo sa aming pamumuhay ang iyong pagkilos, ang iyong katangian, ang iyong imahe, Panginoon. Ito ay patuloy naming pinapanalangin sa iyo na kami iyong samahan at maraming salamat sa patuloy na biyaya at karunungan at kalakasan na iyong binibigay. Ibayin niyo po kami sa gabing ito sa aming pagtulog, kay ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon. Ang iyong presensya ang pinaka-importante sa aming Panginoon dahil ikaw lamang po ang nagbibigay ng totoong proteksyon at kaligtasan. Gabayin niyo po ang bawat isa. Tinataas po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Yan. So maraming salamat po, mga kapatid.